Labiren, kapayapaan mga kamalalakbay, kumusta na po kayo? Sana po ay mapayapa at masaya ang inyong buhay. Narito tayo muli po sa ating podcast na Pueblo Amante de Maria. At kasama natin uli si Father Franz. Hello, Father Franz. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyo mga kamanlalakbay. No? Father Nante, ang ganda nung usapan natin no, nung nakaraang linggo tungkol sa Birhen ng Santo Rosario ng Cardona. Kaya hanggang ngayon pag-uusapan pa rin natin siya. Siyempre, kasama natin ngayon ang pinakapipitagan at pinakasikat no, na author ngayon tungkol sa mga dambana, si Brother Kendrick Ivan Panganiban. Viva la Virgen, kapayapaan sa iyo, Brother Ivan. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa lahat ng ating kamanlalakbay. So narito po tayo ulit sa isang episode ng Pueblo Amante de Maria. At syempre po mga kamanlalakbay, nagpapasalamat po ako kasi nandito na po ulit yung dalawa nating main host. Kasi po nung nakaraan pong shrine po kami po ni Ma'am Rita Cusio ang naiwan. Pero ngayon po kasama na po ulit natin silang dalawa. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Virgen. Kwento ng himala. Kwento ng himala. Ayan. Hindi gusto lang namin malaman kung kakayanin yung dalawa ni Rita. Sinubukan na Ako namin. po, Tago ka Kaya niyo pa. parang naman. mauulit po ata. Simulan na natin. Ay, kasama pala natin ngayon ang Paris Priest at Rektor ng Dambana ng Biyernes ng Sapaw. Hello, Father Eldrick. Viva la Virgen, Father Nante, Father Franz at Brother Ivan. Ang aming pagbati mula dito sa bayan ng Cardona. Ayan, no? Father Nante, no? Sabi ko sa inyo pagkatapos ng episode natin last week, no? Ang ganda ng mga sagot ni Father Eldrick. Talagang alam na alam niya yung kasaysayan, yung pagdedebosyon ng mga Cardona kahit wala pa siyang isang taon doon sa parokya na yun, sa dambana na iyon. Yes, kahanga-hanga talaga. Iba talaga ang teacher. At saka bagay na bagay talaga kay Father Eldrick ang maging rektor at maging parish priest ng dambana nila. Father Eldrick, sino po kasama nyo ngayon sa ating episode na ito? Father, ang akin pong kasama ay si Brother Joji Marhulian ng aming Shrine Council, ang napakasipag naming miyembro ng Shrine Council. Ayan. Viva la Virgen po, Brother Jojimar, kapayapaan po sa inyo. Viva la Virgen po, Father Nante, Father Franz, Brother Ivan, at lalong higit sa ating lahat ng kamanlalakbay. Simulan na po natin ating kwentuhan. Brother Ivan, ano ba gusto mo unang itanong ka na Father? Syempre po, unang tanong po natin sa ating pong second episode ay, di ba ito pong ating pong simbahan po ng Cardona ay naging isang pandiocesis na dambana or diocesan shrine. So, maaari niyo po bang ikwento po sa amin kung paano po ba nakamit ng simbahan po ng Cardona ang titulong ito bilang isang dambana? Siguro, marapatin po ninyo na ako po yung magbahagi na kung paano nakamit ng aming dambana ang estadong ito. Sa pamamagitan po ng aming former parish priest na si Reverend Father Vic Flores, ay nagsimula po muna, nung siya ay dumating, nagsimula po yung una ay ang pag-aayos, pagsasaayos ng simbahan. Pagkatapos po nito, naayos po ang simbahan at nagkaroon ng pagkakataon na sa pamamagitan ng PPC at ng ibang mga taga-simbahan at ng former parish priest, na i-ready po namin yung documents sa pamamagitan po ng lahat ng mga taong nag-contribute. Katulad po nung mga himala na ina-attribute sa Birhen, kung papaano nagkaroon ng pagkakataon na sila ay mas mapalapit sa Birhen or mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng Birhen. Ikalawa, isinilang po dito sa pagkakataong ito yung aming devotion or in-intensify yung devotion at nagkaroon ng pagkakataon upang makapag-devotion kami tuwing ika-7 ng buwan. At doon po nagkaroon ng pagkakataon makapagsimula yung Siete Dia Devotion.
lalong higit nung kami po ay naging shrine. Kaya po noong August 2017, inaprubahan ng ating lubhang kagalang-galang Bishop Francis ang ang aming po petisyon upang maging diocese shrine ng Our Lady of the Holy Rosary. At nagkaroon po ito ng dedication noong October 1, 2017. Ito po ay pinangunahan ng ating pong obispo or former Bishop Francis noong pong panahon po ito. Amen. Napakaganda naman ng simbahan na bago, hindi po ba? Mga kamalalakbay, pag pumunta po kayo doon, makikita niyo yung bagong-bagong simbahan nila na pinagpaguran, pinagtiyagaan ng mga taga-Cardona. Si Father Eldrick, meron po ba kayong gustong sabihin, dagdag sa sagot ni Jojo Mar? Gaya po ng nasabi ni Father Franz, bago pa lamang po ako rito, ako ay nakakatatlong buwan pa lang dito sa Cardona. Ngunit nakita ko na talaga ang buhay na pananampalataya ng mga taga rito, ang kanilang labis na pagmamahal sa mahal na ina sa kanyang titulo na Nuestra Señora de Santo Rosario. At marahil iyon din ang nagbunsod sa kanila, yung buhay na debosyon na iyon na gumawa ng petisyon upang talagang gambana ang aming simbahan dito sa Cardona. Yung kanilang pagmamahal sa mahal na Birhen, yung kanilang pagkakatiwala ng kanilang sarili at ng aming bayan sa makainang pagmamahal at paggabay ng mahal na ina. Yun ay ilan lamang sa mga dahilan marahil kung papaanong ang aming simbahan ay kinilala bilang isang dambana dito sa ating diocese. Thank you, Father. Father Franz, anong tatanong pa natin kay na Father? Ano po, bilang isang dambana, Father, no, mahalaga na dito yung buhay liturhiya, lalo na sa mga misa, kumpisal. Gaano po karami yung mga pagdiriwang ninyo ng mga sakramentong ito sa inyong dambana? At paano nyo po iniimbita yung sa dambana yung mga deboto na magsimba at mangumpisal? So, di ba alam naman natin ang ating pagdedebosyon kay Maria, palaging patungo kay Jesus. Doon ating niyang motto ng ating diocese is do whatever He tells you. At yun din ang aming pinipilit na alaala sa aming mga deboto, sa mga pumupunta rito na lagi dapat na patungo kay Jesus ang aming pagmamahal sa kanyang ina. So halimbawa ang aming mga pagdiriwang ng banal na misa, araw-araw meron kaming misa tuwing alas 6 ng umaga at may special na misa sa Miyerkules, dalawa ang aming misa bilang pagdedebosyon sa mahalina ng laging saklolo. Tuwing Sabado ay misa para sa mahal na Birhen ng Santo Rosario. Tuwing Linggo meron kaming 4 na misa. Bukod pa ang anticipated mass tuwing Sabado. So meron din kaming regular na holy hour, Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes. At meron din kaming mga iba't iba pang mga gawain. Per Saturday devotion, ang pangungumpisal ay available ako every after mass para sa mga magnanais na magkumpisal, at yung 7 dia devotion at pagdadasal ng rosaryo. So napakaagang gumigising ang mga tao dito sa Cardona. 4:30 pa lamang ng umaga, nagro-rosaryo na Provincial at pagkatapos ay susundan nga ng Holy Hour at pagkatapos ay pagdiriwang ng banal na misa. Tapos sa hapon ay meron ulit rosaryo, alas 5. Tapos meron ding Divine Mercy tuwing alas 3. At ito'y lahat ay nakatrompa. So narinig sa buong bayan yung pananalangin ng mga tao para sila ay maengganyo rin. They could also be moved towards prayer, yung mga tao. Parang naging na talaga ng sistema ng pamumuhay dito sa Cardona, yung buhay panalangin. Nang inihahanga ko sa mga taga rito.
talagang napaka-aktibo nila dito sa simbahan. Amen po, Father. Saludo talaga tayo sa mga taga-Cardona. Father, ayon po sa aspeto ng dambana, hindi lamang kinikilala ang shrine sa pagpapalaganap ng debosyon, kundi pati na rin sa misyon at aksyon. Ano-ano po yung mga charitable program o activities niyo sa dambana na talagang nakapangalan o naka-attribute sa Birhen ng Sapaw? Sa ngayon po, meron ginagawang yung lugaw ni Maria. So, nag-feeding po kami sa mga bata, sa mga taong nangangailangan. Meron din po kaming parang bigasan dito na para sa mga nangangailangan. So tuwing Huwebes kami namibigay ng mga bigas. At marami pa pong mga plano ang hinahanay ng Shrine Council. So kasama na rin po dito ang yung mas sustainable na mga gawain. Halimbawa ang pagbibigay ng scholarship sa mga poor, sa mga nangangailangan but deserving students dito sa aming lugar. At yun din, napapag-usapan din namin kasi napakarami ho ng mga nanghihingi dito, yung mga kapuspalad na pumupunta para manghingi ng bigas. So bilang tugon din doon ay nag-iisip din kami ng mga livelihood projects na pwedeng i-introduce para itong mga taong ito ay matutong pangisda at hindi na lamang sila hingi ng isda. Parang yun ang gusto po naming ipamulat sa mga tao na sila'y may dignidad, na sila'y kaya nilang makapagsimula sa kanilang sarili kung bibigyan lamang sila ng pagkakataon. Ayun po, Father. Amen. Maraming salamat po. At sa ngayon, puputulin muna natin ang ating napakasayang kwentuhan. Ibigyan natin ng part o bahagi ang ating lay sharer. Brother Janjan, pasok. Viva la Birhen, kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanlalakbay. No, maraming salamat, no, sa ating mga host sa episode na ito. No, pakinggan natin, no, ang dambana, no, ng mahal na Birhen ng Sapaw, no, sa Cardona. Ngayon naman sa bahaging ito, no, makakarinig ulit tayo, no, ng kwento ng pagdedebosyon, no, sa mahal na Birhen ng Sapaw. Sa ngayong episode, makakasama po natin, no, isang member, no, ng Shrine Council, no, sa dambanang ito na si Sister Belen Lucena. Viva la Virgen. Yan po. Kamusta naman po kayo, Sister Belen? No, paano po kayo nagdedebosyon sa Nuestra Señora del Santísimo Rosario ng Cardona o sa kilala bilang La Virgen de Sapaw? Pwede po bang ikwento ko muna kung ano yung pinagmulan? Sige po, Sister. Hindi po ako tiga rito talaga sa Cardona. Ako po ay napatira doon sa kabilang bayan. Malapit dito, kaboundary po. Nanangarap po ako ng isang araw na meron daw pong sa aking pagpunta sa aking trabaho bilang guro po sa Morong, ay meron pong humarang na isang kalabaw sa aking sinasakyan. Nabigla naman pong merong humarang o humigil dun sa kalabaw na nakadipa na tao. Ngayon po, iniisip ko yung mga napangarap ko at saka po nag-oobserba ako. Sa pagpunta ko po sa paaralan, hindi na po ako pupunta doon muna sa isang simbahan sa kalapit ng naming bayan, kundi nadadaanan ko pa po pala yung simbahan na mas madali at mas magaan na ako ay makakapagsimba at makakapagdasal bago pumasok sa paaralan. So doon na po ako nagsimula kung paano ako nalipat dito sa parokya ng Birhen ng Santo Rosario. Kami pong mag-anak dito na nagsimba. Kasi po, diretso na po kami sa paaralan bago pumasok. Nagsisimba na po kami. Paano po kayo nag-upisa, no, ng pagdedebosyon? No, paano po yun mas nakilala ang Birhen ng Sapaw? Mas nakilala ko ang Birhen ng Sapaw sa pagdadasal namin
sa pagpunta ko dito, sa pagbisita, na nasa isip ko na siya ay isang mapagmahal na ina bilang isang ina, matatag, at saka magsasakripisyo sa kanyang mga anak. Na ganun din ang isa kong hangarin sa aking mga anak na magsakripisyo, mapagmahal, at isa pa ay ang Birhen ng Sapaw ay ang nangangailangan din ng biyaya ng Diyos na katulad namin na nangangailangan ng biyaya ng Diyos sa tulong ng panalangin namin sa Birhen ng Sapaw. Amen po. No, sa inyo naman pong karanasan, no, sa inyong pagdedebosyon, no, ano po yung mga karanasan ninyo, no, bilang nagdedebosyon sa kanyang dambana? Napakarami pong maliliit at malalaking biyayang ipinagkakaloob sa akin sa pamamagitan po ng tulong na panalangin ng Birhen de Sapaw. Ang isa po dito ay kami po ay doon sa isang bayan po na aking dating natirhan. Napakahirap po ng aming daan, maliit lang at pataas pa. Tapos po nagdasal ako sa kanya na sana po ay magkaroon kami ng matitirhan na malapit sa kalsada. Na ito naman po ay ibinigay, kaya po ngayon na dito po kami sa Cardona na nakatira po kami sa malapit sa kalsada. Tapos po, yung mga anak ko, ang amin pong dating tinitirhan ay medyo maraming naliligaw ng landas. Pero yung pong anak ko sa pamamagitan po ng panalangin, ng tulong ng panalangin ng mahal na Birhen, ay lumaki po sila na wala silang bisyo, hindi po sila nasama doon sa mga ka-environment namin. Ang isa. At ang isa pa pong malaking himala ay kapiyastahan din po noon ng mahal na Birhen, October 7. Bago po ako magpasok, nagluto po ako ng saging na nilaga. Kapiyastahan po noon, dumaan kami sa simbahan, umaga po. Tapos nagdiretso po ako sa paaralan. Umuwi kami ng tanghali. Buhay na buhay pa po yung kalan, hindi nasunog, hindi namatay yung kalan, hindi na-expose yung gas noon. At ang anak ko po ay safe na natutulog sa kwarto na napakalaking biyaya. Ang sabi ko po ay, gawa ng mahal na Birhen, binantayan ng aking anak at ang aking niluluto. Yun po ang napakalaking biyaya na nangyari sa buhay ko. Marami pa po ibang biyaya hanggang ngayon po patuloy ang pagdidibosyon. Ang sabi ko nga po no, isa po sa panalangin ko ay sana po ay kami makapaglingkod sa Panginoon bilang maging ermano at ermana. Ngayon po, naging ermana kami, araw-araw po nagdadasal ng Santo Rosario. Sa pagdadasal po namin ay nakamit ko po yung isa ko ding kahilingan na napakatagal na po namin ninanais na yung pong aming mga sasakyan na luma ay mapalitan na ng bago at ma-achieve na po namin yung goal ng modernization po doon sa mga bagong sasakyan. Na ito po naman ay ipinagkaloob sa amin. Hanggang ngayon po ay patuloy pang pinagkakaloob. Yun lang pong isang araw, nagdasal po ako sa harap ng Birhen ng Sapaw. Sabi ko po sana po madagdagan at yung pumunta namin ng Antipolo, mabigyan po ng katugunan na masagot namin at mabigyan po kami ng bagong sasakyan. Meron pong isang bangko na nag-finance. Nangako po siya ng 4, kagagaling lang po namin kahapon. Na napakalaking biyaya po na tulong para po sa mga driver, para po sa may-ari ng sasakyan kasi po talagang nahihirapan na po kami sa pagbili ng mga pyesa para po pagawa ng pagawa. Mas nauubos po yung pera sa pagpapagawa. Kikita po ng isang araw, 2 araw, masisira naman po ng 5 araw. Wala na rin po kita. Ngayon po ay nagdasal. Kailan lang po ako nagdasal, humarap po ako kay Mama Mary doon sa altar. Sinabi ko, ipagkaloob po Mama Mary, nabigyan ng bagong ruta ang Cardona, ng bagong sasakyan, ang Antipolo ruta namin.
kami po ay galing sa bangko ay nag-approve po ng 4 na sasakyan na kami po ay bibiyayaan. Na maraming pa pong himalang nangyayari sa aming buhay. At yun Talagang po ay tunay na malaking tulong. Opo. Yun po ang talagang tunay po kayo pinagpapala ng ating yes, mahal na Birhen. Parang yes po. kayo po ba yung yung tumulong din nung installation ni Bishop Ruperto? Opo. Maraming salamat. Opo. Naalala ko yon sa pamamagitan ni Tito Tiboy. Opo. Yes, Yan din during the installation po. Talagang binabalik nyo rin po yung mga biyaya sa inyo ng mahal na Birhen. Amen. Sa inyo po. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng inyong karanasan sa ating mahal na Birhen ng Sapaw dyan sa Cardona. Sa ngayon po, magbabalik na ulit tayo para mas malaman pa natin ang dambana, mas makilala pa natin ang dambana ng Birhen ng Sapaw. Magbabalik na tayo kina Father Nante, Father Franz, Brother Ivan, at kay Father Eldrick at Brother Jojimar sa episode na ito. Viva la Birhen, kapayapaan po sa inyong lahat mga kamanlalakbay. Viva la Birhen, maraming salamat kay Brother Janjan at grabe, thank you kay Sister Belen sa kanya napakagandang sharing. At tuloy na po tayo sa ating kwentuhan, Brother Ivan at Father Franz. Amen. Ayan. Father, maganda malaman po ng ating mga kamanlalakbay, bukod po dun sa mismong simbahan po na meron tayo, meron pa po ba tayong iba pa pong mga facilities sa compound po ng ating dambana kung saan dun po natin na mapapalaganap po yung catechesis o kaya po yung kultura po na meron po sa ating pong shrine? Meron naman doon sa labas ng simbahan, parang may tore na sa tuktok ng tore ay makikita mo yung 20-foot image ng mahal na Birhen ng Santo Rosario na parang siya pang nagbabantay sa mga taga Cardona, sa mga deboto, at kami binabalot ng kanyang maternal na proteksyon sa pamamagitan ng kanyang balabal, di ba? So napakaganda ng imaheng iyon sapagkat nagpapaalaala sa bawat isa na nakakakita. Halimbawa ay kanilang mamamasdan ang imahe ng mahal na Birhen mula sa malayo na mayroon silang ina na nag-iisip, na nangangalaga at nagbibigay proteksyon sa kanila. Tapos meron din kaming mga parang ano bang tawag doon? Mga posters na malalaki na nagbibigay impormasyon tungkol sa kasaysayan ng mahal na Birhen ng Santo Rosario dito sa Cardona. At ano pa ba? Baka si Brother Jojimar, mayroon po ba kayong may dadagdag? Actually po, Father, ngayon po ay nasa planning na po kami together with the Shrine Council ng pagpupunta po ng museum ng Mahal na Birhen. At sana po sa darating na panahon, sa tulong po ng Shrine Council, sa tulong po ng mga mabubuting tao at ng aming kura ay maisakatuparan po namin ang aming isang pangarap, ang magkaroon ng museum na nakalaan sa kasaysayan ng mahal at kultura ng Mahal na Birhen. Mangyayari yan. Ang dami na nga nangyayaring himala, di ba? Yan pa kayo. Amen. Saka kung gusto ni Mama Mary, mangyayari. Ayan. Correct. Walang imposible. Father Franz, ano pa itatanong natin ka na, Father? Ayan, Father, nababanggit na to ng mga nakaraang episode din, mga nakaraang parte, yung Siete Dia. Napakaganda nun ginagawa na yun. Ano po ba yung nagaganap dito at paano ito napapayabong ang debosyon ng Nuestra Señora del Santo Rosario de Cardona o La Virgen de Sapaw? Ang Siete Dia po ay debosyon na inilalaan namin sa Mahal na Birhen tuwing ikapito ng buwan. Kung saan ito po ay nagsisimula na sa pamamagitan po ng pagdarasan ng Rosario sa ikalima ng hapon. Pagkatapos po nito ay susundan ng novena sa karangalan ng Mahal na Birhen. Kasunod nito ang misa at ang parangal na prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen, kung saan ang Mahal na Birhen po ay binubuhat ng mga kababaihan
sakay sa kanyang bangka at inililibot po sa buong bayan. At sa pamamagitan nito, habang inililibot ay nagdarasal ng rosaryo ang lahat ng nakikiisa sa prosesyon. Nakakatuwa naman yun. Brother Jojimar, bakit mga babae? In-establish po namin ito upang maipakita na sa loob po ng napakahabang panahon ay maipakita yung pagpaparangal o maibigay ng mga kababaihan yung pagpaparangal na nararapat sa mahal na Birhen sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa pagbubuhat ng kanyang bangka. Kung saan po, meron din pong pagkakataon na bumubuhat po yung mga lalaki. Pero doon po sa karamihan po ng prosesyon ay maipapakita po dito na yung mga babae po ay ipinapakita nila sa pamamagitan ng pagbubuhat ng bangka ng mahal na Birhen, yung kanilang matinyas na pagmamahal sa mahal na Birhen. Kasi makikita po natin usual na ang mga lalaki ay nagbubuhat pagka sa posisyon. Pero sa pagkakataong ito, dahil sa matinyas na pagmamahal ng mga kababaihan sa bayan ng Cardona, ay buong sakripisyo nilang binubuhat ang mahal na Birhen hanggang ito ay makapasok sa simbahan. Amen. Last question para sa ating episode na ito. Father Eldrick, paano niyo po masasabi na ang debosyon sa Birhen ng Sapaw ay tanda ng malalim na pananampalataya ng mga taga-Cardona at mga taga-Rizal sa ating Panginoong Jesucristo? Ang pagdedebosyon sa ating mahal na ina ay talagang malalim na nakaugnay sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Hindi ba? We are always, palagi tayong nag-associate sa ating mga ina sapagkat ang mga ina ay palaging nagmamalasakit, palaging nagsasakripisyo, palaging nagmamahal sa kanilang mga anak. At marahil di yan natin makikita ang klase ng pananampalataya at pamimintuho ng mga taga-Cardona sa mahal na ina ng Santo Rosario. Ay pinagkakatiwala nila sa mahal na ina ang kanilang mga karanasan ng hapis, kagaya ng Santo Rosario, karanasan ng tuwa, karanasan ng kaliwanagan, at sa huli, sa tulong at awa na rin ng mahal na ina, ay hari naway pagdating ng ating katapusan ng ating paglalakbay ay makaranas tayo ng luwalhati kasama si Kristo at ang mahal na ina. Parang ganon din. Parang sa misteryo, yung misteryo ng Rosaryo, malalim na nakaugnay din doon ang ating mga buhay bilang mga anak ni Maria. Parang ganoon ang aking pagtingin po doon. Amen, Father. Salamat po, Father. Salamat, Jojimar. At dadako muna tayo ngayon sa ating challenge para sa episode na ito. Father, Ayan. ano ang challenge natin? Ayan, no? Para sa ating do whatever He tells you. Ngayon ay pagdedebosyon pa rin natin sa mahal na Birhen ng Santo Rosario. Tatandaan ko nung bata ko, marami mga matatanda namimigay sila lagi ng rosaryo tuwing October. Sana pagpatuloy natin yung debosyon na yon. Kaya yung mga gawain na yon. Kaya para sa challenge natin ngayon, mamimigay tayo ng rosaryo. Mamigay kayo ng rosaryo doon sa lahat ng mga tao na makikita nyo. Kung kaya nyo lang naman, kung ilan yung kaya nyong ipamigay. Tapos kung kaya rin natin silang turuan, manalangin ng Santo Rosario, mas maganda. Promote natin to lalong-lalo na doon sa mga bata. Para bata pa lang sila, marunong na sila, alam na nila kung sino ang tunay na kakapitan. Ang mahal na Birhen na akayin tayo sa kanyang anak na si Jesus. Hindi gagawa ng challenge. Papangit. Nako. Mamigay na kayo, mag-ipon na kayo ng rosaryo. Muli po, maraming salamat kay Father Eldrick, kay Father Franz, kay Jojimar, kay Brother Send, kay Brother Ivan. Maraming salamat kay Sister Belen sa ating live share.
At sa inyo pong lahat mga kamalalakbay, maraming salamat po sa inyo. Kundi dahil sa inyo, hindi magpapatuloy itong ating Pueblo Amante de Maria. At dahil din sa inyong pag-share, sa inyong pagpo-post nito, sa inyong mga Facebook accounts, lalong dumadami ang ating mga regular viewers. Kaya huwag po tayong titigil sa ating pagpo-post at pag-share. Sa pamamagitan po nito, tayo nagiging evangelizer, nagiging promoter ng devotion ng Mahal na Birhen. Tayo mga alagad ni Maria sa mass media. Amen? Kaya huwag Amen. po tayong titigil. At patuloy po tayo magdebosyon sa Birhen ng Sapaw, sa ina ng Cardona, sa ina ng mga taga Rizal, na naniniwala na nandiyan ang Mahal na Birhen ng Sapaw. Hindi lamang sa oras ng kalungkutan, lalong-lalo na sa oras ng ani at kasaganahan. Viva Amen. la Virgen! Viva la Virgen. Siguro si Father Eldrick, pa-promote niya rin yung kanilang Facebook page, no, para mas dumami ang ating mga followers at makabalita ng tungkol sa mga nagaganap sa Birhen ng Sapaw. Ngayon po, hingan natin ng konting mensahe si Father Eldrick at maigsing panalangin para sa pagtatapos ng ating podcast na ito. Kami po ay nagpapasalamat sa pagtutulungan ng mga taga-Cardona at ng mga deboto ng Mahal na Birheng Maria, ang Birhen ng Sapaw, para sa katuparan ng mga pangarap na mayroon ang aming sambayanan na ngayon ay nabuo ang Diocesan Shrine ng Our Lady of the Most Holy Rosary dito sa Cardona. So mga nagtulong-tulong sa pangunguna ng of course ni Kuya Tiboy at ng iba pang mga taong nag-ambag para sa ikabubuo nitong aming simbahan. So maraming pong salamat sa lahat. Hindi ko man mabanggitin yung pangalan, ay ang Panginoon na at ang Mahal na Birhen ang bahalang gumanti sa inyong mga kabutihan. Para po sa ating panalangin, si Brother Jojimar po ang maglilid sa atin. Bago pala po yun, iniimbitahan ko sa kayong bisitahin ang aming Facebook page, Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of the Holy Rosary, Cardona Rizal. Yun ho ang pangalan. So i-type nyo lang po sa Facebook at makikita ninyo ang aming page para sa mga regular na mga updates tungkol sa mga pangyayari dito sa shrine sa Cardona. So ngayon po tayo ililid ni Brother Jojimar sa panalangin sa Mahal na Birhen ng Sapaw. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Mahal na Birhen ng Santo Rosario, Ina ng Diyos na totoo, Ina ng Sambayanan, pakinggan mo po ang aming pagmamakaawa ng buong pananalig. Makarating nawa kay Jesus na anak mo at manunubos namin ang aming mga kahilingan. Sa bawat panalangin namin sa mga butil ng Santo Rosario, madama nawa namin ang iyong makainang pagmamahal at pag-aaruga. Inang mawain sa mga makasalanan, inilalapit po namin sa iyo ang aming mga sarili, ang aming kahinaan, kasalanan at kakulangan, ang aming mga suliranin, sakit at kalumbayan. Umaasang ang lahat ay idudulog mo sa iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo nawa sa amin ang kapayapaan, katarungan at kasaganaan. O Mahal na Birhen ng Santo Rosario, tala sa karagatan, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga gawain, lalo na ang karagatang pinagmumulan ng mga biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Ilayo mo na pa kami sa panganib o anumang sakuna sa karagatan, katulad ng paggabay mo sa mga barkong pandigma sa labanan sa pagitan ng mga Kristiyano at Turkong Muslim sa Lipanto. Kupkupin mo nawa kami at ang aming pamilya upang mamayani kailanman ng pagkakaisa at magandang pagsasamahan. Ilapit mo nawa kami sa iyong anak at Panginoon namin si Jesucristo, nabubuhay at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Santo Rosario, Nalangin na po. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin.
at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Maraming Viva la maraming salamat po